Hello everyone! Good morning sa inyo guys. It's a sunny morning today. At yan, nasisinaga na ng araw itong mga plants natin. Nakapag-upload na sana ako ng update guys sa mga plants na to. Kaya lang yung video ko ay may nagawa akong hindi tama at nawala yung video ko. Tinry kong i-recover kaya lang naabutan ako ng brownout kagabi. Kaya nag-decide ako na mag-take na lang ako ng another video at i-edit na para ma-upload ko na lang mamaya pagbalik ng kuryente. Kaysa naman ma-stress ako kakaisip. Kakainis kasi. So it's a lesson learned anyway. Ayan, mag-ano na lang ako, mag-shoot na lang ako ulit. Update sa ating mga plants na na-unbox nung nakaraan from Jenjen's CNS. Ayan guys, ito sila. Dito ko nilagay itong mga pot natin na yung pare-parehong pots na to, yung white. Di bale ng Echeveria, Crassula, Haworthii, Grapto at saka Sedum. Di bale ng iba-iba sila kasi nag-acclimatize pa naman din tayo. Yung ibang succulent natin ay nakatanim sa 4.5 inch pot na yan. Yung iba ay nasa 3 inch pot, yung sa maliliit. Kasi nag-practice ako magtanim sa mga maliliit na pots guys. Hindi gaya nung dati na sobrang laki, parang ano lang yung bubuit lang yung tinanim ko sa gitna. Kasi ang liit-liit na succulent ko tapos ang laki-laki ng pot. Pero okay naman, wala namang namamatay sa akin kahit yun yung soil, ayun yung pot ko, pot size ko. Pero tinry ko nang magbago. Yan ang ating Crassula campfire guys. Yung leaves niya, yung leaves niya guys, yung mga red, yung nasa lower, yan, nagsisimula na siyang dry. Yung iba dyan tinanggal ko na, tsaka yung leaves din niya ay nagsisimula na ring mag-green. Yan Marami na din naman yung roots. Kita nga yan, mayroon siyang aerial roots. Lalo-lalo na doon sa nasa bottom, yung nakabaon. Ito lang yung problema ko, yung si Blue Surf. Yan, meron dark sa kanyang stem. Siguro i-upload ko na yan guys. Yan, tinatanggal ko yan kahapon. Hindi ko na mapakita sa inyo video kasi nawala na nga. Yan yung mga tinanggal ko na leaf, nag-ano na siya. Nag-dry na yung ito. Yan sila, nag-dry na yan sila. Tapos, yun, yung dulusa pala. May bump pala siya guys Dahil siguro yan sa matinding init na kanilang natatanggap. Hindi ko na sila isa-isahin. Kasi, gusto ko i-shorten na lang yung video. Yung wala ko kasi na video ay 23 minutes yun na edited na. Kaya ito, ayoko na silang isa-isahin pa. So far yun lang naman ang may problema. Yung aking si Blue Surf. Ni-research ko pa yan si Blue Surf sa Google guys. Hindi ko makita kung anong genus siya galing. Yan, may black si Sino nga yan? Pink Pretty? Pretty Pink? Pretty Pink. Yan. Na-bloom na yung flower niya guys, Yan. Dahil natamaan ng araw. Yan, si Variegated Gilva, na ang ganda-ganda. Medyo hindi na siya darker, gaya nung dumating siya, pero that was fine with me. Ang ganda pa rin niya. Yan, si Sedum Sorrento. Si Crested Red Lantern. Yan, si Queen Rose or Rose Queen. Yan, si Pudgy, nakamukha ni Sedum Clavatum. Akala ko talaga sila guys, iisa lang. Kaya nagtaka lang ako kung bakit siya nakaseparate. Yun pala, iba pala talaga siya. Yan, si Longissima, si Q Marble,
Yan si Blood Moon, variegated Blood Moon, ang ganda-ganda. Inalis ko na kahapon yung kanyang mga leaves sa flower stalk niya. Gusto ko man na siyang mag-bloom, kaya ayaw ko man na ang tanggalin yung kanyang flower stalk. Yan sila, si Polbon yan. Merong mga dark spots si Polbon yan, baka fungus yan. Mag-spray na lang ako. Isabay ko dun sa ibang gusto kong sprayan. Ito si Beyonce Drops. Yan, ni-research ko rin si Beyonce Drops. Pero wala siya sa Google. Hindi ko makita. Kaya follow ko na lang yung name na binigay ng seller sa akin. Yan si Superworthy. At ito si Heaven's Pie. Mukhang mabubuhay siya sa akin, guys. Wala pa tong roots nung dumating. Kaya hindi ko muna siya paarawan. Yan si Aaron P. Nakaseparate siya sa iba kasi malaki yung kanyang pot. Yan. Tinabi ko lang doon sa ibang malalaki na pot. Hindi nalupay pa yung kanyang stem, guys. Hindi gaya nung dumating siya. Nung tinanim ko, lupay pa talaga yan. Nung nasikatan na ng araw ay tumigas na. Yan si Choco Bronze. Yan. Medyo dehydrated na rin yung kanyang lower leaves. Kaya didiligan ko siya tomorrow siguro. Ayan ang ating si Sorrow na nag-fade na yung kanyang color sa my crown. Ayan, sa bandang gitna. Nag-green na siya, guys. Ngayon ko lang ito na pa-araw-arawan. Nandun talaga siya sa lilim nung mga other days. Ngayon ko lang nilabas. Dito nakalagay yung ating si Aeonium Kiwi, guys. Ito marami na tong roots. Kaya positive ako na mabubuhay ko siya. Kasi pangatlong Aeonium ko na to. At namatay yung dalawa. Sana itong pangatlo ay mabuhay na siya. Ayan. Buti hindi ito kasama sa nabagsakan kahapon. Ayan, si Marble Gold na nabagsakan ng isang pot ng ano natin, supilan kasi yung pusa. Naglalaro na naman siguro. Ayan, ganda niya, guys. Nahirapan akong alisin yung mga soil sa kanyang dahon. Pero I'll try po. Ayan, si Sedum clavatum, nakamukha ni Paji. Yan, guys, oh, parang magkamukha talaga sila, guys. Siguro magkamukha sila kasi pareho silang matataba. Pero titingnan ko yan, baka mag-iba yan sa akin. Alisin ko lang itong kanyang mga mushy leaves. So far, mukhang okay naman siya. Kahit ganyan siya kataba, hindi siya mushy. O, hindi siya nagmamushy, guys. Ayan si Blue Elf. Ayan. Yan yung flower niyo. Oh, ganda. Pagkatapos niya mag-bloom ay aalisin ko na yung kanyang flower stalk at ipropagate ko yung maraming leaf na yan. Yan, si Mendoza, ang liliit na leaves. Ganda. Sana maparami ko siya. Dito si Madam Moisel, ngayon ko lang ito nilabas dito. Kahapon nandun to sa lilim talaga. Nasa second layer natin ating rock. Kasi mukhang nag-ano na yung kanyang gitna, nag-white na. Pinaarawan ko lang para magkaroon siya ng konting color. Pero hindi masyadong mainit dito, guys. Konti lang. Dito naman sa second layer ng ating plant rock. Yan, nilagay ko dyan si Crested Ester, tsaka ito, Freeney Seller, si Monstrous Laylacina. Yan, humaba na yung kanya flower stalk. Tapos yan, yun, humaba na yung kanya flower stalk, guys. Hindi yan ganyan kataas kahapon. Tsaka sumigla na yung flower stalk niya. Ang ganda niya. Ito si Anacamcerus. Nag-ano na yung kanyang leaves, curl. Nag-curl. Parang nag-dry. Baka mag-water ako bukas. Water ko yun sila bukas. Yan sa West Rainbow. Andito yung mga maliliit ko nilagay kasi ito wala pa tong roots kasi ayokong mabawasan yung leaf niya ng mabilis. Kasi pag nainitan ng masyado ay nag-dry yung kanilang mga leaves. Kaya dito ko nilagay. Gusto ko mag-roots muna para hindi masyadong marami ang malagas na dahon sa kanya.
Ito naman si Pink Opalina. Ayan, meron na namang nadagdag na nabawas sa kanya na leaf o. Ayan, tumutulo pa, 'di ba? Sobrang daming tubig sa kanyang leaf, guys. Sana wag nang madagdagan pa yung mabawas kasi ano na lang yung matira, guys, kung malaglag, kung mabawasan pa 'yan. Yan yung ating napakagandang si Fantasy. Ay, try ko siyang buhayin kasi wala pa ako nabubuhay na ganito ever since. Laging namamatay. Yung bagong dating sa akin na free ng seller, ay wala na maalam na, guys. Ito, ayoko talaga itong paarawan. Kasi yung mga last ko na tinanim ay naaarawan. Ito, dito muna talaga siya. Mga 1 month bago ko siya ilabas. Ayan, si variegated Mibina. Mukhang okay naman siya dyan. Meron siya ditong araw, 2 p.m. hanggang hapon. Kung hindi umuulan, meron silang marireceive na araw dito. Ito pala na area, guys. 10 a.m. yung araw, sumisikat. Ganoon talaga katagal. Wala nang early morning sun. Sila na natatanggap. Yung patanghali na. Pa-intense na yung init ng araw. Pero pag noon time, medyo hindi na masyado kasi merong puno ng guyabano dito na nakatabon. Pero yan dyan banda, naiinitan yan. Afternoon sun, 3 p.m. hanggang padilim na, hindi na masyadong araw. Wala ng araw kasi may mga kahoy na sa lipod. Yan, si Purple Dream. Nilagay ko siya dito sa taas kasi namumutla na siya. Yan. Para mag-gain siya ng color. Okay lang na mainitan kasi matataba naman yung kanyang leaf. Ayan. Akala ko talaga, guys, malaki itong si Purple Dream kasi malaki siya tingnan dun sa picture na pinost ng seller. Pero hindi. Ang cute pala niya. Ayan si Mary natin, guys. Ang ganda niya na, oh. Kaya lang yung color na nagsisimula na namang mag-fade. Nilagay ko siya dito sa sa top ng ating plant rack para mainitan na siya. Okay lang naman siyang mainitan kasi matataba naman yung kanyang leaves. Tapos yung ating super bomb, ayan, murang-mura. Believe it or not, guys, 100 pesos lang po ito. Nabenta ni seller. Mature na ng stem. Pwede na natin mapropagate yung kanyang mga offsets na yan kapag stable na para magkaroon na naman siya ng bagong babies. Gaya ng ginawa ko doon sa aking Purple Delight na walang tigil sa kakabigay ng babies yung kanyang stem. Isang stem lang yun siya, guys, ha. Tapos ito, ayan, mapaparami natin ito ng mabilis, guys. Mukhang okay naman siya, kaso, tingnan niyo yung top niya, yung crown. Ayan, green na siya. Hindi na siya purple. Pero it's fine. Maganda pa rin. Ilagay ko siya dito sa top para intense yung makukuha niyang init. Grabe, ang init na talaga, guys. Ayan siya. My beautiful super bomb. And the last but not the least, ang ating Madiba na free ni seller. Ayan. Tinabi ko siya sa isang Madiba ko. Kasi parang nagustuhan ng aking Madiba itong area na to. Kaya baka magustuhan din niya. Tingnan mo yung isa kong Madiba, oh. Ayan. Stressed. Tapos siya. Para hindi mawala yung kanyang curl. Dito siya. Yan, hindi pa yan nadiligan. Ganda. Ang soil mix nila, guys, ay rice hull pa rin. Tsaka merong garden soil na hinalo ko na konti. Tapos meron ding pamis. As usual, yun yung ginagamit ko na sa kanila ngayon. Tsaka naglagay ako ng tawag nito, Furadan para sure na walang insect na kakain sa kanilang roots. Yan yung ating si Flapjack, Indo Flapjack.
Sana hindi magaya si Endoflapjack sa aking mga flapjack na nagkakaroon na ng fungus. Ayan guys, tapos na ako magbigay ng update sa ating mga bagong plants, mga bagong babies na aalagain. Pwede rin pabayaan. So, that would be all guys. Thank you for watching. Please support my channel and hit the like button, subscribe, and share na rin. Thank you guys. Salamat din sa mga nakasubscribe na. Huwag po kayong magsawa sa panonood. Keep growing!